So mga sangkay, welcome back dito sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. At eto nga po mga sangkay, no, pag-uusapan po natin ngayon itong banggaan ng Amerika at Iran. Kasi may bago na naman pong puputok, no, na pag-atake daw po ang Amerika. Mga sangkay, ang tanong dito, itutuloy ba? Kasi alam nyo, kapag inatake na naman po ng Amerika itong Iran, damay na naman po ang buong mundo. And I'm sure magkakaproblema na naman po tayo pagdating po sa presyohan ng oil. Hindi pa nga po nakakabalik mga sangkay sa dating presyo yung oil ngayon. Ang merkado sa buong mundo, no? Ang taas pa rin po. Mga siguro nasa 70 plus mga sangkay. Ang dating 50 plus mga sangkay na presyohan ng oil. So, well, tingnan po natin ang balitang ito anyway bago po tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic patungkol po sa mga pandaigdigang balita, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto nga po ang ganap. Ayon po dito, US President Donald Trump ipinagpaliban ng muling pag-atake sa Iran. So dapat mga sangkay kasi, ang Amerika ay magsasagawa na naman ng pambihirang pag-atake laban po sa Iran kasi wala po talaga silang napagkakasunduan. Yung gusto ng Iran, ayaw ng Amerika. Ang gusto naman ng Amerika, ayaw ng Iran. So wala pong maayos sa pag-uusap. Ngayon itong presidente ng US na si Donald Trump napupuno na. So magsasagawa na sana ng pag-atake. Pero ang tanong, bakit napigilan ito? Handa na sana ang Estados Unidos na muling maglunsad ng malawakang pag-atake laban sa Iran matapos ang ilang linggo tigil putukan. Ayon kay US President Donald Trump, loaded na ang mga barkong pang-militar ng Amerika para sa isang operasyon na layuning atakihin ng Iran at pilitin itong itigil ang ambisyon sa nuclear program. Okay, so ready na. Fully loaded na ang kanilang mga pandigma sana. Pero mga sangkay, bigla pong nagbago eh. Kaya ang tanong ko dito, ano ang nagpabago? Kasi alam nyo, parang horror kapag ka nangyayari po yung pag-atake. Kapag ka nagkakabakbakan itong dalawa, yung oil, yung presyohan ng oil sa buong mundo, tumataas. So kung gagawin ulit ng Amerika yan, panigurado gagapang muli ang buong mundo. Pagdating po sa oil, mga sangkay, yung inflation na naman, lalong lalala. Sa Pilipinas nga lang, mga sangkay, 'di ba? Sobrang lala ng sitwasyon dahil nga po dito sa gera na to. Gayunman, isang oras bago ang kanaktang pag-atake, pinigilan ng ilang bansa sa Gulf region ng Pangulo na muling maglunsad ng opensiba. Okay, so ang pumigil pala. So ilang oras na lamang po, aatake na sana ang Iran. Aatakihin na sana ang Iran ng Amerika. Pero bigla daw pong nakiusap ang mga Gulf leaders like for example Saudi Arabia, UAE at marami pa pong mga bansa dyan sa Middle East na huwag nang ituloy. So bakit kaya? I was an hour away. We were all set to go. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Okay. No, 'di ba? So ano na 'yun mga sangkay? Ready na sana, ready na to attack. Pero bigla pong pinigil. So ayon po dito, Trump pinili niyang ipagpaliban ng pag-atake matapos makatanggap ng pakiusap mula sa mga leader ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Niniwala umano ang mga nasa bansa na may pag-asa pa ring makabuo ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. okay, so ayan mga sangkay, ito po ang mga bansa na nakiusap. I have been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad, Aitani
the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, Al Saud ba to? And the President of the United Arab Emirates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, to hold off on our planned military attack of the Islamic Republic of Iran, which was scheduled for tomorrow, in that serious negotiations are now taking place. So, seryoso na daw po ang negosasyon. So, sana tuloy-tuloy na to, mga sangkay. Makabuo ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Grabe. Parang emergency, no? Ilang araw lang, mga sangkay. Kailangan makabuo ng peace deal para matigil na po itong digmaan. Kasi wala po talagang nangyayari. Ang gusto ng Amerika talaga, actually, matigil po. Huwag nang ituloy yung nuclear program ng Iran. Yun lamang po, mga sangkay. Yun lamang ang gusto ng Amerika sa Iran. Kaya nga lang ang Iran ayaw po. Kasi gusto nga daw po nila na ituloy yung nuclear program. So, ang balak pa nga ng Amerika dyan, burahin po talaga itong Iranian regime, mga sangkay. Sa post ni Trump sa Truth Social, inihayag nitong inutusan niya ang US military na ihinto muna ang planong pag-atake, ngunit manatiling handa para sa posibleng malakihang operasyon sakaling mabigo ang negosasyon. Nako, ayan na. So, delikado dito ang Iran kapag walang nangyari. Malawakang operasyon daw po to, mga sangkay. Pinapastay lang sila. Okay, stay alert lang kayo. Diyan lang kayo. Chill muna. Pero kapag hindi nangyari yung usapan na ito, then go ahead. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. Nauna nang nagbabala si Trump noong linggo na tumatakbo na ang oras para sa Iran habang patuloy ang pag-usad ng negosasyon. Muli rin itong iginiit na hindi papayag ang Estados Unidos na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing, I'd be very happy. Samantala, hindi naman naniniwala ang Iran na ang pakiusap ng mga bansa sa Gulf ang dahilan ng pagpapaliban ni Trump ng pag-atake. Ayon kay Ebrahim Azizi, hepe ng National Security Commission ng Iranian Parliament, hindi itinuloy ng Estados Unidos ang opensiba dahil alam nito na kayang gumanti ng Iran. Nanindigan din si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa mga karapatan nito kahit pa may negosasyon. Nagbabala naman ang mga matataas na opisyal ng Iranian military na handa ang kanilang mga puwersa na gumanti sakaling muling umatake ang Estados Unidos. Sa kabila ng umiiral na tigil putukan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at anumang oras ay nananatiling posible ang pag-atake na tiyak na makakaapekto hindi lamang sa mga bansa sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. So, yan po ang situation, mga sangkay. Ang napansin ko dito talagang walang nagpapakumbaba. Talagang yung Amerika nagbabanta, yung Iran naman sinasabi. Wala, natakot lang talaga yan si Trump. Kasi alam nila na ang kakayahan namin, kaya namin gumanti laban sa kanila. Pero ayun nga, mga sangkay, ano po ang inyong opinion dito? Dapat na ba na atakihin ng Amerika ang Iran ng pinakamalalang pag-atake? Comment nyo po sa ibang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Siyempre, ito po yun, Sangkay World Talks. Huwag nyo pong kalilimutan, guys, na i-subscribe. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.